Huwag mong sisihin ng Diyos sa nangyari sa iyo, anak. Naniniwala ako na mayroon siyang mabuting dahilan. Mabuti ba yung pahirapan ng loob ko? Handog ng DZRH ang tula sa kanyang panahon. Walang taong hindi nakararanas ng pagsubok. Kahit na yung mga relihiyoso ay nararanasan din ito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni El Rey sa ating tulang sa kanyang panahon. Maging sa prayer. Oo, tapos na to. Sana mga asawa ko, maaga pa naman eh. Bakit pa kasi ang tagal mo? Inayos ko itong mga dala mo kagabi. Yung para sa mga nasunugan? Oo. Nalilingapin ng church? Oo, para maibigay na rin natin ang mga ito ngayon. Mabuti, naalala mo. Sobrang pagod ko kagabi. Kaya nakalimutan ko na. Salamat naman at pinasyalan mo ako ulit dito sa bahay, El Rey. Oo, Kuya Rico. Malungkot ka. Ano problema? Inom tayo, Kuya. Ha? May dala akong alak dito. Tingnan mo to. Pareho tayong hindi mahilig sa alak, di ba? Ba't nagdala ka niya? Pwede mo naman sabihin ang problema ng hindi lasing eh. Kuya, bakit ganun? Bakit nangyari sa akin to? Bakit ako pa? Teka, sandali. Ano ba talaga ang problema mo? Sinunod kong payo mo. Nagpa-check up ako sa doktor pero hindi alam mo yan ni Lorna. At lumabas ng resulta. Anong resulta? Kuya, baog ako. Ano? Kaya pala sa loob ng 10 years namin pagsasama ni Lorna, hindi siya nagbuntis. Dahil isa akong inutil. El Rey. Kuya, Teka. Magpakatatag ka. Huwag mong isiping inutil ka. Wala ka lang kakayahang magkaanak. Pero may silbi ka. Salamat, Lorna. Pasensya na. Kung naabala kita, ha? Hindi po, Nay. Tapos na po ako maglaba nang dumating kayo. Buti nga po dumating kayo nang wala pa si El Rey. Mas makakapag-usap tayo. Tinawagan ako ni Rico. Pasyalan ko raw kayo at kumustahin. Tama naman na papunta ako rito. Mukhang may problema kayo, Si El Rey po. Natuto ng maglasing. At may pagkakataon din po na napapabayaan niyang kanyang trabaho dahil dun. Ano? Bakit nagkagano ng anak ko? hindi pala sinabi sa inyo ni Kuya. Ang sabi niya, pasyalan ko kayo at kumustahin. Pag ano ng kuya mo, alam ko na. May problema kung ibig niya sa iyo ko itanong. Ngayon, sabihin mo, anak. Yun ang sabi ng doktor nang magpatingin ako. Ano? Bakit ako pa? Marami namang mga masasamang tao dyan. Bakit ako pang binigyan ng Diyos ng ganitong kapansanan? Huwag mo sisihin ang Diyos sa nangyari sa iyo, anak. Naniniwala ako. May mabuti siyang dahilan. Mabuti ba yung pahirapan ng loob ko? Pagsubok lang yan sa iyo, anak. Sinusubok niya ang tibay na yung pananampalataya sa kanya. Alam na ba ito ni Lorna? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Nag-aalala kung baka hindi niya matanggap at iwan niya ako. Hindi ganun kababaw ang pagmamahal ko sa'yo, El Rey. Lorna, Sumampa ako sa harap ng Diyos na makakasama mo ko sa hirap at ginhawa hanggang wakas. At handa akong tuparin yun. salamat. Salamat, Lorna.
Ay, paano naman upang magkaroon tayo ng matatawag na anak? Magiging masaya pa rin tayo. Pinanghinaan ng loob. Oo nga, kuya. Kaya nga humingi ako ng tawad sa Diyos dahil sa mga nagawat na sabi ko. Pwede naman kayo mag-ampon. Kung talagang ibig niyo magkaanak. Ginawa na namin yon, kuya. Nagpunta kami sa isang bahay ampunan at may napili na kami para ampunin. Ang bilis niyo, ha? Sabik na kaming maging mama at papa, kuya. Tama ng 10 years na hinintay namin. Hello, napili niyo. Babae o lalaki? Lalaki, kuya. Oo. 6 years old na siya. Bakit malaki yung napili niyo? Nakita niya kami, kuya. At nang malaman niyang naghahanap kami ng aampunin, nakiusap siya. Na siya na lang nakiusap siya. Pumapasok na pala sa school si Mark, Lorna. Nung nasa bahay, ampunan po siya. Grade 1 na siya, Nay. Kaya idinuloy na po namin dito ang pag-aaral niya. Mukha siyang mabaita at magalang. Nagmano nga siya agad nang malaman niya nanay ako ni Elray. Tama po kayo. At tinutulungan din po niya ako sa mga gawain dito sa bahay. Oh, Ay, may nag-text yata sa cellphone mo. opo. Ang pinsan ko pong si Lulu, gusto niya magkita kami. Ikaw pala si Angie, ang kaibigan ng pinsan kong si Lulu. Oo, Lorna. Dalaga pa lang kami, magkaibigan na kami. Bakit mo gustong ipaampun ng dalawa mong anak? Malapit na akong mamatay. Ha? Cancer sa utak yung sakit ko. Gusto ko, bago ako mawala, maiwan ko ang aking mga anak sa mga mabubuting kamay. Wala ba kayong Wala kayong aalalahanin sa pag-ampon sa mga anak ko. Ang pakiusap ko lang, pareho niyo silang ampunin. Huwag niyong paghihiwalayin ang magkapatid. Ano? May dalawa na naman kayong ampon? Oo, Kuya Rico. Isang 4 years old at isang 2. Uli lang lubos na sila at kaibigan ng pinsan kong nanay nila. Bago siya namatay, nakiusap siya na ampunin at huwag paghiwalayin ang mga anak niya. Kaya inampun namin. Pero baka mahirapan kayo. Hindi madaling magpalaki ng 3 bata nang sabay-sabay, ha? Kuya, Malaking pagod at gastos yun. pareho naman kami may pinagkakakitaan ni Lorna. Oo nga naman, Kuya. Magsisikap kami para makayanan namin. Kaya lang dahil sa pagkaka-stroke niya, mahabang panahon siyang gagamutin upang bumalik siya sa dati. Kawawa naman si Inay. Malaking gastos sa inyo, anak. Nag-aaral pa naman ang 2 mong kapatid. Wala na pong problema doon, Tay. Nag-usap na po kami magkakapatid. Sabi ko sa kanila, dahil sa pagkaka-stroke ni Inay, kailangan nilang mag-working student para hindi nyo na problemahin ang pag-aaral nila. At pumayag po sila. At ako naman po, tutulong din sa inyo sa mga gastusin. Nahihiya ako sa inyo. Huwag po kayong mahiya, Tay. Handa po kaming tulungan kayo. Dahil isang pamilya po tayo. At mahal namin kayo ni Inay. Salamat sa inyong mga anak. Mapalad kami ng nanay niyo. Dahil hindi lang kayo mababait ng mga anak, kundi mga maunawain at mapagmahal pa. Happy wedding anniversary po, Nay. Tay. Salamat, anak. Salamat. Salamat, anak. Ang mga kapatid mo, nasaan? Nasa kitchen po. Busy sa pag-aayos ng celebration para mamaya. Nag-abala pa kayo. Inay, ginawa po namin ito
Dahil mahal namin kayo ni Itay. At gusto po namin kayong pasalamatan. Kapatid mo, nasaan? Nasa kitchen po. Busy sa pag-aayos ng celebration para mamaya. Nag-ambala pa kayo. Inay, ginawa po namin ito dahil mahal namin kayo ni Itay. At gusto po namin kayong pasalamatan dahil sa pagmamahal at pagkalinga nyo sa aming tatlo. Dahil sa inyo, nagkaroon kami ng maligayang pamilya at ng magandang kinabukasan. Maraming salamat po sa inyo. Nagpapasalamat din kami sa inyo dahil napaligayan niyo kami. Lalo na ako. Tay, Naranasan kong maging ama sa inyong tatlo. Ang aking kapansanan ay nagbunga ng kaligayahan sa bandang huli.